So welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Six of Cups in reverse and Justice. And the Fool in reverse. What's the Fool in reverse here? Kasi madaming meaning siya. Nagtagumpay ka na, hindi ka na nag-act foolishly. Yung nagpapadalos-dalos pa, hindi ka na ganun, na nagpapadalos-dalos. Kumbaga nagtagumpay ka na yung gagawin mo ay pinag-isipan mo. Talagang pinag-isipan mo ng maigi o pinagplanuhan mo siya. No, you set a goal muna and then you think first before you take action. Kung kaya hindi ka nag-act foolishly. Hindi ka pumapalya. Instead, nagsasucceed ka. Magsasucceed ka, magtatagumpay ka, ma-achieve mo yung goal mo. Kunwari may goal ka na yumaman o sumikat. Ganun ang kadalasang goal ng karamihan O goal mo na maging proud sa iyo ang magulang mo. Na magkaroon ka ng business or ang maging singer or doktor or kung ano pa yung goal mo o lawyer. Yun. Para bang you're into it. Ganon. Hindi ka padalos-dalos. Hindi yung pabugso-bugso, padalos-dalos ka lang na dahil lang positive ka ay sugod ka ng sugod. Yung gagawa ka na ng action na kahit na it's a false move. It's a wrong move. Parang ganun ba? You are passionate, driven, and ginagamit mo yung utak mo. Kaya magsasucceed ka sa goal mo. Before you act, you think first. Ganyan ka na. And you're balanced right now. You are balanced and kung merong nangyari sa injustice or naging unjust and unfair sa yung iba o may mga nangyari sa injustice or unfair, unbalance, kung gano'n yung mga experience mo ngayon ay everything will be in balance, no? In balance, hindi imbalance, in balance. In balance, ibig sabihin, maging balance na o maging balance, may balance na sa buhay mo at hindi mo na may experience yung yung tinatrato ng unfair, unjust, yung makaka-experience ng unfair treatment or yung gagawa ng injustice at unfair. Hindi ka na makakaranas o hindi ka na padanasin ng unfair. Hindi na maging unfair sa'yo ang mga situation, ang mga pangyayari at ang ibang tao hindi na maging unfair sa'yo. Hindi, yung ibang tao talaga may mga tao talaga na unfair, guys, para lang makuha nila yung gusto nila. Lalo na yung mga sakim, kasi meron talagang ganun merong at hindi pa nalinis kasi itong mundo, hindi pa nabago. Meron pang mga evil kasi dito sa mundong to, lalo na sa panahon ngayon, nasa end of times na tayo. At may mga evil kasi at yung mga padalasan na gumagawa ng mga unfair sa kapwa nila at injustice ay nagpapasulsul sa mga demonyo yan. Kaya
At pinapairal nila yung pagiging greedy, sakim, selfish. That's why nagiging unfair sila. Pero yung mga situation, hindi magiging unfair daw sa'yo. And that's why makakatulog ka na ng maayos, mahimbing. Maging stable na yung lalo na yung isip mo, makapagpahinga na makarecover na hindi ka na bombarded, hindi ka na na-stress kasi maring na-stress ka or bombarded yung isip mo lately kasi dahil sa mga unfair and unjust na mga nangyayari sa iyo, ganun. Parang walang justice, parang walang fairness, mga ganun ba? And with the Six of Cups in reverse, what's with the Six of Cups in reverse here? Si past person mo, guys, it's connected sa past person mo. Kinikip ka daw niya ng past person mo. Of course, ex mo to, yung kinikip ka. Hindi mo ex. Ano mo siya, yung kinikip ka niya, nakilala mo lang in the past. Hindi nagkaroon kayo ng mutual understanding ng person na yan, ng past person mo na yan. Nagkaroon ng mutual understanding sa inyo. Hindi daw. Hindi mo siya ex, pero it's your past person. Nagkaroon ng ano yun, na-link kayo sa isa't isa, na-link? Na-link kayo, yun ang tamang word dyan, na-link kayo sa isa't isa. Pero hindi mo siya ex. Na-link kayo sa isa't isa. So, search for that word, na-link, no? Na-link kayo sa isa't isa, maaring, yun ang tamang word dyan eh. Na-link kayo sa isa't isa. Pinikip ka pa rin niya. Pero merong soul connection sa inyong dalawa. Kilala ka ng tao na yan kasi past person o magkakilala na kayo in the past niyan na na-link kayo sa isa't isa ng tao na yan. Still naka-hold on siya at ayaw kanyang kalimutan, ayaw niyang bumitaw, ayaw niyang kalimutan ka. Yun ang tamang word dyan. Na still hope, this person is hoping na mapasa kanya ka kasi the Four of Pentacles na kayong dalawa ang magkatuluyan. Interesado siya na magkatuluyan kayong dalawa with the Page of Swords. So when I'm all choked up, but I can't find words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers at the night. Anong feeling kasi ng past person mo na to? Or, pero hindi na kasi kayo close nito ngayon. Ng past person mo, wala na ding connection sa inyo. Kahit na-link kayo in the past kasi in reverse na to. There's no harmony between the two of you. There's no contact, communication. There's no, parang hindi na kayo close. Or wala nang
Pwedeng communication din talaga, wala na din sa inyo. Communication eh. Mga tao na to. Hindi na malapit yung loob ninyo sa isa't isa. O baka ikaw to hindi na malapit yung loob mo sa kanya. May ganun, no, na hindi nung katulad nung dati nung na-link kayo na parang you're close or kahit ang turingan nyo ay friend noon or kasi na-link daw kayo niyan eh in the past, kaya past person. Pero still kinikip ka niya. Ano feelings nitong person na yan sa'yo ngayon? Hindi siya nako-confuse, hindi siya nalilito, hindi siya nagiging undecided. What's with the Two of Pentacles in reverse? Madami ito. The High Priestess in reverse. Hindi na siya na-impluwensyahan ng thoughts and yung mga sinesent ng iba sa kanya. Hindi na siya nahirapan na i-identify o mag-decide kung ano yung gusto niya mangyari sa inyo, kung ano yung nais niya mangyari sa inyo, kung ano yung gagawin niya, kung sinong pipili niya, kung ano yung pipili niyang choice, mga ganon. Ano pa ang feelings ng person na to ngayon? Ang past person mo na yan. Page of Pentacles. Huwag na sama to. This person really wants to start something stable, grounded, and you make growth and a secured relationship, or basta mag-umpisa kayo ng something stable and may growth, ganon, and grounded, na katulad ng tanim na pag tinanim, nag-grow, ganon, hindi siya namamatay. O hindi siya pang short term, kundi continuous na nag-grow. Talagang seryoso ito sa'yo, kahit na page pa lang to, yung sa feelings niya sa'yo. This person wants to start something with you na may growth. And willing siya maging consistent, na mag-effort or maging consistent sa umpisahan ninyo para magtuloy-tuloy siya, para mag-grow siya. Ibig sabihin, seryoso yan siya. Ano pa? Ang iniisip ng past person mo na yan sa'yo ngayon. Oh, Two of Wands. Ang puntahan ka, ang may sacrifice siya, o may iwanan siya. Pwedeng third party or family niya. Ay, pamilya na kagaya ng nanay, tatay niya, kapatid niya, no? Sa lugar nila, lalo kung may distance sa inyo, may distance sa inyo. Bahala kayong puntahan o may pag-travel dito. Yun ang iniisip niya, yun ang puntahan ka. Para i-pursue ka at mapangasawa ka. Para mapangasawa ka, para magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Number 4, para mapangasawa ka. Kasi seryoso naman siya, this person really wants to start something, a relationship, of course, na magkaroon ng growth, na nag-grow. Hanggang sa mapangasawa ka niya. Ano yan ang gusto niya? Anong gusto niya? Mapangasawa ka niya agad. Kasi stable, Lord. Oo, ang gusto niya mapangasawa ka niya agad.
Na ma-unite na kayo agad. Napangasawa ka na niya agad. Wala na siyang patumpik-tumpik pa. Yan ang maganda sa, kunwari kung babae ka man o lalaki ka man, yan ang maganda ang person, yung wala nang patumpik-tumpik pa. Yung pag nagustuhan yung isa't isa, magsama na kayo. Oh, maging mag-asawa na kayo. Ganun. Kasi kung mag-isip pa, kung nag-iisip pa yung person mo na baka may mahanap pa siyang iba, ay wala ka siguraduhan yan. Baka makahanap pa siya ng masigit sa'yo, ay hindi ka makarely dyan sa mga ganong klase ng tao na hindi seryoso. Ito seryoso na to eh. Sigurado na siya sa'yo eh. Yan ang maganda. Wala nang patumpik-tumpik pa, sigurado na siya sa'yo. Yan ang magandang person. Paninindigan ka niya, asawahin ka niya. Kunwari kung babae ka, na nabuntis ka nito, paninindigan ka niya. Kasi gusto ka na niya asawahin eh. Wala nang patumpik-tumpik pa. Hindi kagaya ng mga immature na ang balak lang ay mag-happy-happy, mag-enjoy, magsaya, no, magpakasarap, and then irresponsible. Ang gusto lang ay ganon. Walang balak na panindigan. No, lalo kung babae ka, ito yung best choice. Seryoso. Yun ang intensyon niya, asawahin ka. Asawahin ka agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Ganun yun. Kaso yung iba kasi hindi naman seryoso, kaya parang naghanap lang ng kung sino yung fit sa kanila, kung sino yung compatible sa kanila, pag hindi nila nataypan. Lalo kung sa mga chat, no? Kung nakipag-chat kayo, ay lalo kung choosy yung tao, naghahanap talaga ng best, no? Ay mahirap yun, hindi ka makarely doon na ito, seryoso and porsigido pa. Talaga, seryoso and wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto niya magsama na kayo. So, very clear. Walang intention niya ang maging partner ka in life. Wala nang iba pa. Walang balak maglaro. Ang gusto niya yung magkaroon na siya ng partner kasama sa buhay. So kung yun ang hinahanap mo, yan na yung best choice. Para sa mga seryosong tao, ito yung best din, yung seryosong tao. Yung paninindigan ka nito. Kasi sawahin ka nga eh. Wala nang pagdadalawang isip yan sa'yo. See? Two of Pentacles in reverse. Hindi na siya nagdadalawang isip sa'yo. Ikaw na nga, hindi na siya nalilito pa. Hindi na siya nagja-juggling. Kung meron siyang choice or option, or kung dati ay nagdadalawang isip yan, nalilito, ngayon ay hindi na siya nagdadalawang isip sa'yo. Or kung sa emotion niya, hindi na siya nalilito kung ano talaga yung gusto niya mangyari sa inyo. Ano talaga yung dinidesire niya. At alam niya na kung ano yung dinidesire niya. Ang maging partner ka, ang mapangasawa ka. Ganun kasimple. Pag seryoso, madali lang. Pag once na pinurso ka niyan, lalo kung ready ka na, then madali lang kayo magsama kahit malayo pa yan. Ay, pag gusto, maraming paraan. May maraming paraan. Madaming paraan. Pagka ayaw, madaming dahilan. So, gano'n lang yun. So, ito dahil gustong gusto ka niya, at seryoso siya sa'yo, gusto ka niya magpangasawa, kung kaya wala siyang madaming dahilan. Kung kaya wala siyang dahilan, no? Kahit isang dahilan para excuse, wala siyang excuse. Alam niya kung ano yung gusto niya. Ikaw, ang mapangasawa ka niya. So, ano ang message ng angels for you?
When I'm all choked up, but I can find the words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, new career. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. Magkakaroon ng shift sa career mo. Ibig sabihin, change. O magkakaroon nga ng bago, new, and positive na career. At it will be leading in a successful direction. Yung career na yan. Maging successful ka na sa bago mong career. Kung ngayon yung career mo hindi ka successful, kung tingin mo na hindi ka successful sa career mo ngayon, ay magiging successful ka na sa bago mong career. Ibig sabihin yan, maano ka na ma-recognize or basta magiging successful ka. Makikita mo na lang yan, magiging successful ka sa bago mong career. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.